May issue na naman na gustong pagtakpan ng mga DDS. At ito, pinangunahan na naman ni Harry Roque nung naglabas na naman siya ng kanyang video na sinasabi niyang lahat daw ng pamilya ni Bongbong Marcos, meaning buong Marcos family. Bongbong Marcos, Lisa Marcos at yung kanyang mga anak ay mga bangag at dapat daw magparehab. Pero bago po yan, magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Bigla na lang kasing nagsulputan na naman ang mga DDS trolls sa pagbabalik ng issue tungkol sa nangyari sa isang kasamahan ni First Lady Lisa Marcos sa pinakahuling event ng Manila International Film Festival, well, if I am not mistaken, na ginanap sa ibang bansa, na kung saan isa sa entourage niya, ito pong si Mr. Tantoco, ay namatay dahil daw sa overdose ng cocaine. At naglabasa na nga ang mga balita noon na hinuli daw si First Lady Lisa Marcos dahil meron siyang kaugnayan na kasama siyang nagko-cocaine nung nasawi. Hindi daw makauwi si First Lady dahil nakakulong daw sa States. At kahit na ang daming mga ebidensyang lumabas na si First Lady ay nandito na sa Pilipinas, wagwagan pa rin ang dila ng mga fake news peddlers ng mga DDS at pinagpipilitan na nahuli at nakadetain si First Lady sa US. E nung napatunayan na fake news sila, nanahimik sila. Ngayon lumalabas ulit dahil sa inilabas ng Los Angeles Public Coroner's Report tungkol sa cause of death ni Tantoco. So yung mga DDS, labasan naman ng kanya-kanya na ng opinyon. Sabi nga dito, Snake Lisa is now shaking. Ipalabas na kung sino kasama ni Tantoco. Tinan nyo, walang galang itong mga DDS ito. Namayapa na nga yung tao, ginagawan pa rin ng issue. Hindi na lang patahimikin dahil wala namang kinalaman si First Lady sa kanyang pagkasawi. Sabi pa dito, ipalabas na kung sino ang kasama ni Tantoco. Alam ba na naglabas ditong fake news na to? Kung gaano kadami ang kasama ni First Lady doon sa event na yon? Isang katerba, isang katutak, halos isang barangay ang dami ng taong kasama ni First Lady. Ngayon, kung may nangyaring masama kay Mr. Tantoco, wala pong ibang dapat sisihin kundi siya. Sabi dun sa report, aksidente. Di kung aksidente, yun po ang sinabi ng report. Ano ang kinalaman ni First Lady doon? Ngayon, kung totoong may kinalaman at kasama si First Lady ni Mr. Tantoco the day he died, di dapat pinadrug test na si Lisa Marcos at lahat ng kasamahan doon sa event na yon. Nakita nyo ba yung listahan, yung dami ng kasama ni First Lady doon sa international na event na yon? Pero ang mga DDS, pinalalabas na iilan lang sila at sila ay nagja-jamming. Alam nga namang ka-jamming ni First Lady at ni Mr. Tantoco. Lahat ng celebrities, lahat ng personalities na kasama dun sa event na yun. Mag-isip nga kayo mga DDS, magpapakalat lang kayo ng fake news. Hindi man lang nyo gawing makatotohanan. Subukan nyo pong i-google kung gaano kadami ang kasama ni First Lady. Iisipin nyo ba na lahat yun makakasama na nag-pot session? At nung araw na nasawi si Mr. Tantoco, hindi niya po kasama si First Lady, kasama niya po, ayon sa report, sila Heart Evangelista, sila Chis Escudero, yung mga artista, yung mga personalidad. Pero siyempre, itong mga DDS, nakakita na naman ng pagkakataon ng issue para yun ang kanilang ipalaganap para pagtakpan yung issue na mas relevant. Yung pong pagkawala ng higit 30 sabongero during Duterte's time. Kaya parang nagtataka ako nung nabasa ko yung balita na may na mga na-retrieve ng mga sako. May mga comment pa na, bakit daw parang bago yung mga sako? Hindi ba sa tagal ng panahon, ilang taon na ang lumipas, dapat daw nagkagutay-gutay na yung mga sako? Bakit daw may kulay pula at may ibang kulay na sako? Hindi man lang nila inisip, yun po yung mesh na tinatawag. For example, may nakita silang sako sa ilalim, dun po ilalagay para pag inangat nila, hindi magkalasog-lasog yung sako. Hindi po yun yung pinakasako mismo, nakapaloob doon sa parang mesh sack o kung ano man ang tawag nila doon. Pero siyempre, para makapagpalaganap lang ng false information itong mga DDS, push nyo yan. May maniniwala naman sa ating mga DDS Oo, meron. Kasi kayo na lang nagpapaniwala sa mga ginagawa nyong fake news. So ako nga nagtaka, bakit hindi ba gusto ng mga DDS malaman ng katotohanan? Itong issue na to pinabayaan ng administrasyon ni dating Pangulo.
Nabasa ko pa nga sa isang news na ito daw mga sabongerong to kaya hindi na makita ay dahil sinunog na. Yan po ang sabi mismo ni former President Rodrigo Duterte. Pero bakit nung time niya hindi niya pinaimbestigahan at sinubukan alamin kung ano na talaga ang nangyari dun sa mga sabongerong yon? Ngayon ginagawa ng gobyerno ni PBBM para malaman ang katotohanan, haharangin ng mga DDS at kung ano-ano mga batikos at fake news ang kanilang ipalalabas. Bakit? Natatakot kayong malaman ang katotohanan? Na baka itong issue na to ay may kinalaman kay former President Rodrigo Duterte? Kasi nakakapagtaka. Meron na lang ginagawa ang gobyerno to retrieve the bodies, kung yan nga ay talaga mga bodies ng mga sabongero, kasi may nabasa din akong balita na sinabi daw ng isang bone expert na yun daw mga butong nakuha ay mga buto ng mga hayop. Siguro doon daw tinatapon yung mga namatay na mga kalabaw or kambing or kung anumang hayop yon. Pero hindi rin daw inaalis yung posibilidad na may mga buto ng tao doon. Oh, hindi ba? Dapat nga nating malaman. Para naman kayo sa impeachment case ni Sara Duterte, hinaharang ninyo dahil ayaw nyong malaman ang katotohanan. Ganito rin ngayon dito sa issue ng mga sabongero. Bakit gusto nyong harangin? Bakit hindi kayo matuwa na may ginagawa ang gobyerno ni President Bongbong Marcos para once and for all matuldukan kung ano ang nangyari doon sa mga sabongerong yun? Isipin nyo yung mga pamilya nito mga sabongerong to. Ilang taon na nawawala, missing. Hindi nila malaman kung ano nangyari. Patay na ba sila talaga o sinunog ayon kay Digong? At kaya daw hinaharangan ng mga DDS ang katotohanan tungkol sa mga sabongerong ito dahil baka daw matrace back ito kay Digong. Dahil kung matatandaan po natin, may sinabi si former President kung gaano kalaki ang perang pumapasok sa gobyerno, milyon or bilyon ba yun, na nanggagaling sa isabong. Tanong nga ng marami ngayon sigurado bang sa gobyerno napunta yung mga kinita sa isabong? Pero come to think of it, para kay former President, kahit na illegal ang paggagalingan ng pera, basta pera yon at pumasok sa kaban ng gobyerno, okay na sa kanila. I-legitimize na natin, ino-normalize na natin ang sugal. Tulad ng Pogo, hindi ba sinabi ni Harry Roque dati, kung gaano kalaking pera ang pumapasok sa gobyerno na nanggaling sa Pogo. So ganito rin yan. Malaking pera ang pumapasok sa gobyerno, although sabi ng iba, sa bulsa lang daw nila, na nanggagaling naman sa isabong. Hindi lang yan. Meron akong nabasang balita. Ito ay pinublish May 20, 2021. The Davao City government is projected to collect nearly 32 million pesos from amusement tax once the online cockfighting or isabong will be legalized in the city. Dahil yung city's amusement tax collection ng proposed ordinance na yun ay may projected collection of 31,937,500 pesos. Ito po ay nung panahong si Sara Duterte ang mayor ng Davao. So para sa mga Duterte talaga, basta magkapera, kahit na sa illegal, gusto nilang gawing legal, isabong, pogo. Pero nung may nawalang mga sabongero, sasabihin lang niya, wala na yung mga yon, malamang sinunog. Bakit hindi siya gumawa ng paraan para paimbestigahan kung ano ang totoong nangyari sa mga sabongerong yun? Ito pa, malamang kaya ayaw ng mga DDS na lumabas ang katotohanan tungkol dyan sa mga nawawalang sabongerong yan, ay doon sa statement ni DOJ Secretary Jesus Crispin Rebulla. Sabi niya, some killers may be in both drug war, isabong slaves. Some people who have been involved in the death squads that figured in the drug war may also be involved in the deaths related to the isabong or online cockfights during the pandemic. However, he said there was still a need to establish clearer links between the two. So ngayon, hindi pa yan sinisigurado, pero may posibilidad. At diyan, malamang takot ang mga DDS. Dahil kapag nagkatotoo itong sinabi ni Justice Remulla, sino na naman ang ituturo nito? E di si former President Rodrigo Duterte, may nabasa nga akong komite. Sige, lahat na lang, pati yung pagpatay kay Jose Rizal, isisi ninyo kay Digong. O ano bang ginagawa niyo mga DDS?
Hindi ba lahat na lang isinisisi nyo sa gobyerno natin? As in lahat ng issues na kay PBBM ang sisi. Pero bakit pag itinuturo si Digong sa mga sisi, galit na galit kayo? Pabayaan nating umusad ang investigasyon, malaman ang katotohanan, para hindi kayo nai-stress na pagpapakalat ng mga batikos at mga fake news. Para itong mga DDS, tigil-tigilan na yung pagbabalik ng issue kay First Lady. Kung talagang involved si First Lady dyan, bakit po magkakaroon ng meeting between US President Donald Trump at si President Bongbong Marcos? Tingnan natin kapag nagpunta ng US ang mag-asawang Bongbong at Lisa Marcos, abangan natin, baka may nakaredy ng aaresto kay First Lady Lisa. So ang ginagawa ng mga DDS ngayon, ibalik natin yung issue ng drug addiction ni President Bongbong Marcos. Isama na natin ang buong pamilya para pagtakpan ang issue ng mga sabongero at ilihis ang isipan ng tao at mabaling na naman dito sa pagkakaaresto ni Lisa Marcos sa US dahil may kinalaman siya sa pagkamatay ni Mr. Tantoco. Kaya ngayon, nagpapakalat na naman ng fake news itong si Harry Roque. Parang baliw na talaga itong si Harry Roque. Panoorin nga po natin ito. Pero ano ba talaga ang score mag-asawang Marcos? Ako po naniniwala dahil matagal na akong involved sa rehabilitasyon ng mga nalululong sa pinagbabawal na droga na ang mga user ay biktima rin. Ang importante lang, umamin na kayo'y biktima, kayong dalawang mag-asawa. At pag naman kayo umamin, pwede naman kayo magpagamot sa pamamagitan ng rehabilitasyon. Pero ang problema po, hindi kayo po pwedeng magpatuloy manungkulan habang hindi kayo nagpapagamot. Dahil talaga naman pong matinding sakit ang drug addiction. At talaga naman pong walang ikabubuti sa bayan yan kung kayo ay mga bangag na nananatili sa pinakamataas na pwesto. Ako po, ang pinakamagandang solusyon mag-resign ka na. Dahil talaga namang mahirap talagang magamot yung sakit nyo, lalong na kung talagang matagal na kayong mga bangag. Pero kung ayaw nyo mag-resign, pwede rin naman mag-leave of absence habang kayo nagpaparehabilitate ng mag-asawa. At kung talagang buong pamilya involved, di buong pamilya na kayo magparehabilitate, naniniwala ako, kayo dapat tratuhin mga pasyente kung totoo na kayo gumagamit ng pinagbabawal na droga. Pero habang tatratuhin namin kayong mga pasyente, huwag naman na kayong mananatiling pinakamakapangyarihang leader sa ating bayan. Hindi naman kinakailangan dahil meron namang alternatibo. Paupuin ninyo. Miski panandalian habang kayo nagpapagamot si Inday Sara Duterte. Hindi ba? Kung di ba naman kabaliwan na lang itong ginagawa ni Harry Roque. Subukan mong gawin dito sa Pilipinas yan, na isama mo ang buong pamilya ni President Bongbong Marcos at sasabihin mong bangag ang pamilya Marcos at kailangan nilang magpa-rehabilitate na. At ibigay muna kay Sara Duterte ang pamumuno ng Pilipinas. Kita ninyo, para lang maisingit si Sara Duterte na hindi sila makapaghintay na maging presidente, lahat gagawin nila. Pero lahat naman ng kanilang ginagawa ay hindi nagtatagumpay. Dahil tandaan po natin, ang mga may maiitim na budhi at may masasamang balak, hindi po papayagan ng Panginoon yan na maghari sa kabutihan. Nakikita po natin ang ginagawa ng ating presidente. At sigurado tayong hindi papayagan ng ating Diyos na mag-take over ang kasamaan sa kabutihan. So, may napaniwala kaya si Harry Roque sa kanyang inilabas na bagong video at may katotohanan kaya itong sinabi ni Secretary Remulla na yung may mga kinalaman sa death squad ay may kinalaman din sa nawawalang mga sabongero? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.